Ating pong talakayin ngayon at sasagutin yung tanong na bakit laganap ang tuberculosis sa Pilipinas? Ang tuberculosis po ito ay maiwasan at magagamot, ngunit nananatili siyang isa sa mga pangunahing nakakahawang sakit na pumapatay po sa mundo, di ba? Sa kabila po ng malaking pag-unlad at mga siyensyang medikal, at marami pa pong mga hakbangin, pangkalusugang publiko, no? Yan ang program ng buong mundo. Ang nananatili pa rin po pangunahin sanhi ng kamatayan at nakakahawang sakit ito sa buong mundo. Matagal na pong pinapahirapan ng tuberculosis ang katauhan sa kabila ng pagkakaroon ng mga epektibong paggamot. Patuloy itong kumikitil ng mga buhay na nakakagimbala ito. Ang tuberculosis po isang sakit na laganap sa Pilipinas. Ang dahilan po kasi ito'y ating tatalakayin. Para marami po kayong matutuhan tungkol po sa kalusugan, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo lang po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganoon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-click lang po yung follow, like, and share. Ngayon, ang mataas na density ng Pilipinas, ang Pilipinas po ay mataas na density ng population, lalo na po sa urban na lugar. Ito'y nagpapadali sa pagkalat ng TB, na ito'y nakakahawa sa pamamagitan po ng hangin. Ang matindi po kasing pagsiksikan sa mga lungsod ay nagpapatas ng posibilidad ng pagkakahawa ng tuberculosis. Ang mga tao pong nakatira sa masikip na lugar, madali itong makalanghap po ng bakterya dulot ng TB mula sa ibang taong may sakit. Dahil po maraming tao na maliit lang po yung espasyo, minsan makita nyo po dyan sa bandang Pasay, di ba? Kahit sa lugar na dumadaan ng tao sa maliit na eskinita. Tapos ang daming bahay sa loob, madilim pa, dikit-dikit pa po yung mga bahay. Kaya doon sa maliit na espasyo na yon, pag may TB doon, pag dumuray sa isang lugar, pwede itong sumama sa hangin, pwede itong kumalat na ito. Kapag ito'y nahawa yung isa, makakahawa pa ng ibang tao. Kaya nga po para maiwasan ng TB, yung sa maliliit na espasyo, madaling kumalat dun Masikip kasi yung lugar. Mahalaga po na para maiwasan yon, meron kayong ventilation. Meron kayong bukas na bintana at pintuan upang hayaang dumaloy ang hangin. Kung posible po, gumamit ng electric fan para mas malakas ang sirkulasyon ng hangin. Meron din kayong liwanag kasi ang sikat ng araw ay nakakapatay po ng TB bacteria. Kung maaari, ay merong natural na liwanag sa loob ng bahay nyo. Yung nakakapasok po yung sinag ng araw. Yung pang-iwas po sa siksikan hanggat maaari. Iwasan ng sobrang pagsiksikan sa loob ng isang silid. Kailangan kung kayo'y inuubo, magbahing, takpan niyo po yung ilong at bibig kapag umuubo kayo, bumabahing, gamit po ng tissue, tapos meron kayong supot. Yung supot papel, na pag bumahing ka, nakatakip yung tissue, tapos itapon mo na agad doon sa paper bag, tapos isara mo. Tapos itapon agad ang gamit na tissue sa basurahan at maghugas agad kayo ng kamay. Yung wastong malinis na kapaligiran, yung regular po na maglinis ng mga surface ng gamit, yung disinfectant ba, lalo na po sa mga taong may TB sa bahay. Gumamit po kayo ng air purifier, kaya yung filter ba para matanggal yung TB bacteria sa hangin. Magsuot kayo po ng mask
Kung ikaw may TB, magsuot ka ng mask para hindi makahawa. Kung ikaw naman ay bumibisit sa mataong lugar, kailangan po magsuot din kayo ng face mask bilang protection. Kumpletuhin nyo rin po yung gamot ninyo kung kayo may TB. Napakahalaga na sabi ng doktor, yung nireseta sa yung 6 na buwan para mapatay yung TB bacteria. Sa loob po ng 2 weeks na nakainom ka, ay mamamatay yung mga bakterya ng TB at hindi ka na makakahawa. No? Pero wag mong titigilan. Kasi pag tinigilan mo yung, sabi mo magaling ka na, wala pang 6 na buwan, tinigilan mo, ay dodoble po yung lakas ng tuberculosis sa katawan nyo. Kailangan mo rin ng regular check-up. Kung nakatira ka sa isang bahay na may taong may TB, pa-check up ka rin, makasiguradong hindi ka mahawa. At para lumakas ang immune system mo, minom ka ng vitamin C at saka yung Super B complex. Protection ito sa infection. Antioxidant yung vitamin C, potent antioxidant, para protektahan ka sa damage dulot ng tuberculosis. At ito pong vitamin C, para agad ikaw. Kasi ang vitamin C kasi, tumutulong siya sa paggawa ng collagen, isang protina para magpagaling ng sugat, no? Nakakatulong ito para ma-repair yung tissue, nagpapanatiling malusog ang katawan mo. Tumutulong din ang vitamin C para ma-absorb yung iron para may iwasan na pagiging anemic ka. At ang vitamin C rin po, nag-i-improve ng blood flow, nakakatulong pang iwas sa sakit sa puso. At ang maganda po sa vitamin C, iwas katarata. Pag meron kayong sapat na vitamin C sa katawan, iwas katarata, may iwasan ng paglabo ng lente ng mata. Tapos, sasamahan mo pa ng combination ng Super B complex, merong 8B vitamins yan, ay nakakatulong ito para sa ganon ay manatili ang iyong kalusugan. Kasi ang Super B complex, merong B1, B2, B3, B5, B12. Ito po yung nagpapalakas ng katawan. Nakakatulong para panlaban sa sakit at maging aktibo ka. At saka po yung vitamin C, Super B complex na ito, at natumutulong para ma-repair yung ating selula. At ito rin po ay makakatulong para ma-regulate po yung antas ng protection sa sakit sa puso, lalo po sa mental health. Kasi yung vitamin B complex nagpapababa ng depression at anxiety. Kung buntis ka man, may iwasan po yung deformity o birth defect. Yan ang nagagawa po ng vitamin C, Super B complex sa katawan. Alam mo, dala ng kahirapan, isang pangunahing dahilan po ng paglaganap ng TB. Ang taong nabubuhay sa kahirapan, walang sapat na nutrition, hindi maayos na pabahay, limitado yung access ng pangkalahatang kalusugan, mataas ang kanilang panganib na magkaroon ng TB, at wala sapat na nutrition, at saka nagpapahina ng immune system pag wala kang kinakain na masustansya. Kaya ang panlaban po sa TB, may sapat na pagka-balanced diet para lumakas ang immune system mo para labanan ang tuberculosis. Meron kayong protina tulad ng isda, karne, manok, gulay, mga legumes, no? At meron kayong mga vitamina, nasabi ko po yung vitamin C, Super B complex, at magkakain kayo ng madahong gulay, kamote, carrots, ganyan. Makakuha ka ng mga tulad ng kinakain natin na broccoli, kinakain natin talbos ng kamote. Malaking tulong po yan, no? Kaya ang isang maayos na pabahay din ay magandang panlaban po sa tuberculosis, maayos na ventilasyon. Maiwasan ng panganib sa pagkalat ng tuberculosis kung ang pabahay po ay maaliwalas, no? Kaya ang tuberculosis, nagpapataas po yung panganib sa mga mahihirap na lugar tulad sa squatter area, no? Walang sapat na tubig, tapos maruming kapaligiran, kulang sa ventilation, kulang sa hangin,
kulang sa init ng araw, at syempre, kulang sa malinis na kapaligiran. Napakahalaga po na malinis yung bahay ninyo. Ang ating pong crystal oil, ito yung nire-recommenda ko. Maganda po ito sa mga pamamaga, pananakit ng kalamnan, arthritis, sa masak ng kalamnan, mga napilayan at tapilok, sa masaktang ulo. Maganda rin po yan, pampatulog. Yung amoy niyan, pampatulog yan. Pangalis din ng bara ng ilong, pati ng lalamunan. Decongestant yan eh. Nagpapaginhawa ng sakit ng tiyan. May pangkalmanting effect yan kapag kinakabag ka, bloated ka. Maganda po, nakakakontrol po ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Ayaw ng lamok yung amoy niyan, no? Malaking tulong po yan. Available yan sa Patnubay. Ang atin lang pong activated charcoal, isang, ano po ito itim na pulbos. Makukuha sa kahoy, baon ng niyog. Ito po ginagamit na medisina, libo-libong taon na nakakaraan. Maganda ito sa kinakabag, bloated ang tiyan. Sumisipsip ito ng gas at toxin sa bituka. Meron siyang antibacterial properties. Kaya maganda to sa mga pagkalason na food poison ka. Tapos pag na-overdose ka sa gamot, pang control ng diarrhea, tapos lasing na lasing ka, iwas po yung hangover. Pampabango ng hininga, kasi activated charcoal, sumisip ng bakterya sa bibig, pampabango ng hininga. So, ito po lahat ay available sa Patnubay. Kung gusto nyo pong mag-order, interesado kayo, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo detalye, pangalan, address, at cellphone number ninyo. Ipa-deliver po natin ito sa rider at cash on delivery po ito. Ngayon, tuloy natin ito. Ang pangangalaga po sa ating kalusugan, maraming mga Pilipino sa mga liblib na lugar, remote area, wala sapat na access sa serbisyong gobyerno. Kasi sa government ay nagbibigay po ng libreng kumpletong panggagamot, no? Dahil one thing, sa liblib na lugar, nagkukulang ng edukasyon at kamalayan, no? Kaya nagdudulot ito ng mababang antas po ng tuberculosis. Nagkakaroon ng malnutrition, hindi sapat po yung pagkain. Kasi pag hindi sapat ang pagkain po, humihina yung immune system. Ngayon, ng programa po ng government sa Pilipinas laban sa TB, ang National Tuberculosis Control Program, ang layunin po ito, sugpuin ng TB, no? Meron pong mga serbisyo, direktang nagbibigay po ng gamot, no? Binibigyan talaga, pupunta ka lang sa health center at kukumpletuhin po yung gamot, no? Na ibibigay sa iyo itong libre sa tuberculosis. Lahat po ng government health center ay nagbibigay po niyan. Kaya kailangan po ay dahil libre naman, pumunta kayo, no? Meron pong mga gobyernong libreng laboratorio para mabilis, mapadali ang diagnosis ng TB. At saka edukasyon din. Nagkakaroon po ng lecture, kampanya, para mabigyan po ng edukasyon tungkol sa TB. At hinihikayat ang tao na magpa-check up para sa ganun ay hindi lumala. Ang PhilHealth coverage, sinasakop po yung mga gastos ng panggagamot ng TB. May mga halamang gamot na pwedeng makatulong sa inyo, pero wag nyo, kahit na naghahalamang gamot kayo, kailangan po yung reseta ng galing po sa government, inumin mo yung 6 na yon, yung 6 na buwan yung gamot na yan. May mga herbal tulad ng lagundi, kilala na anti-inflammatory at analgesic property, makakatulong ito sa ubo at sintomas ng TB. Yung sambong din, meron itong diuretic, may anti-inflammatory property, makakatulong din po pagtanggal ng plema. Yung tawa-tawa, ito po ay para sa respiratory condition, maring makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Yung luya, yung salabat, meron siyang anti-inflammatory, antimicrobial property. Makakatulong po ito panlaban sa infection at nagpapagaan ng simptoma ng TB, no? Kaya nga po, ang mga supplement natin tulad ng calcium, magnesium po, nagpapanatili ng malakas na buto at kalamnan,
At ang calcium po ay mahalagang papel sa pagkontrol ng pananakit ng kalamnan, mga pulikat. Yung magnesium, nagpaparelax ng kalamnan, pumipigil po ng spasm and muscle cramps. At para maiwasan na yung osteoporosis, ang calcium-magnesium supplement, kailan po pag may edad ka na, meron ka nito yung calcium-magnesium, no, maiwasan ng fracture pagkabali ng ating mga buto. Para mag-function ng ating mga muscle, tumibay yan, protection yan sa ating mga buto. Kailangan po yung mga muscle natin ay malakas, kaya dapat nag-exercise ka, like walking, jogging, ganon. Kaya kailangan po nito, alam niyo po yung calcium, magnesium, ito po may impluensya yan sa ating pagtulog. Tumutulong po ito para ma-regulate yung ating sleep-wake cycle. Nakakabawas din ito ng stress, nakakaalis din ito ng hilo, panghihina ng kalamnan. Nakakatulong ito pampababa ng stress level mo. Napapabuti yung pagtulog mo. Ipaalam nyo lang po sa akin ang pangalan at rescue CP number ninyo. Kung gusto nyo pa-deliver nito mga health products na to, i-deliver po ito sa inyo ng rider. I-charge po sa inyo ang shipping fee, no? Ngayon po, ibadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Psalms 39 verse 11. Ang sabi ko sa sarili ko na gawing mag-ingat at hindi ko hahayaan ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala. Ako hindi magsasalita ng yung mga salitang nakakasama, sabing ganon. Ito po Psalms 39:11, nagsasadang sa personal na pagpapasya na magpigil sa pagsasalita, lalo na sa harap ng masasamang tao upang maiwasan ng pagkakasala sa pamagitan ng mga salita. Ito'y nagpapahayag ng karunungan, pag-iingat ng dila. Kaya po, Sir, Psalms 39, ito po isang spiritual na kahulugan. Ang kailangan daw po natin dito, pag-ingatan natin ang ating pananalita, lalo na po sa harapan ng mga taong masasama. Ingatan natin ang ating katawan, iwasan natin ang ating kaisipan, sa pamamagitan po ng mag-ingat tayo sa linalaman ng ating kaisipan. Kasi kung ano laman ng iyong isip, yan ang lumalabas sa bibig mo. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.